May sinasabi ho, si dating Senador Antonio Trillanes, mga kababayan. Ano ho ito? Oh. Bongo rin siya. Naku po, ito may sinasabi siya na may spy daw si Bongo doon sa ICI. Pakinggan natin ha. Pero habang pinapakinggan natin, hanggat hindi pa nasasabi ni Trillanes yung pangalan, hulaan nyo kung sino yung sinasabi ni Trillanes na spy daw ni Bongo doon sa ICI dati. Oh, game! Sabi niya, straightforward na maka-Duterte siya. Tapos, maka-Bongo rin siya. Ano daw? Sandali, ulit niya. Maka-Duterte siya. Sinasabi niya maka-Duterte siya. Game! Sabi niya, straightforward na maka-Duterte siya. Tapos, maka-Bongo rin siya. Maka-Bongo kasi nga may nabanggit siya, di ba, na about Bongo. Oh, si Magalong, oo. Yun yung mga kingpin dito sa sindikato na to nasa DPWH. Ano daw, kingpin? Yan daw yung mga kingpin, diyan daw po sa problema sa DPWH. Baka si Magalong, dating maka-Duterte at Bongo, sabi ni Bersyong Galban. Oh, atras ko. Yung mga kingpin dito sa sindikato na to nasa DPWH. Doon nagsimula yan. After nung kay Pinoy, sinet up nila yun Sa tingin nyo po ba, mga kababayan, ang Pangulo ilalantad itong mga ito kung siya ang nangunguna o kung meron siyang sabit diyan sa mga ghost project na hindi. Langya ka, lantad ko pa. Pag inilantad ko pa to, tapos alam ko na meron akong problema, may sabit ako sa ganito, di nadamay pa ako, di tinuro pa ako nung mga madadamay dyan. Sasabihin, yung Pangulo din ang laki-laki ng mga ano niyan ang laki-laki ng mga ghost project niyang Pangulo na yan di ba ganun? Kaya ho, si Pangulong Bongbong Marcos, inilalantad ito, mga boss chief sir, alam niya na walang maibabato sa kanya dahil alam niya sa sarili niya, wala siya mga ghost project. Nakita nyo nga ho, yung pagkalaki-laki ng mga pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos with matching swimming pool pa. Tapos yung mga rice processing, yung mga planta, 100 na daw ho, mga kababayan. Yung planta ng ang katinang mata ko, kahapon ilong ko, ngayon mata naman, wag kusutin, mamumula. Nangati lang. Kahapon ang sinasabi, 100 rice processing na ang nakakalat sa Pilipinas, di ba? Yung panahon ni Duterte, paano ngayon yun? As he cannot be objective anymore. Even if you ask him now, saan bitin niya na maka-Bongo siya at maka-Duterte siya? Nung napansin yata yung 110 million na nagtampo na si Lolo, si Magalong. Di ba independent commission yan? It should go both ways. Tapos pangalawa, yun na nga, meron din pala siyang 120 million na tennis court. 110 daw po, 110 daw po, 110. With the Discayas. Naku po, ayan. Ang main focus ng pinag-uusapan ngayon, mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa Senate Blue Ribbon Committee at doon sa Kongreso at sa ICI is ang pinaka-main character dyan, mga Diskaya ho. Siyempre, lahat ng proyekto ng mga Diskaya, mauungkat, masisilip, iimbestigahan. Di po ba? Tapos sinasabi niya, ano raw yun? Above board. Teka muna, ba't ikaw yung nagsasabi? Di ba dapat siguro masilip din yan? Kasi medyo mahal-mahal na tennis court yan, kung 120 million. 110 million daw po. 110 million. Grabe. Bigyan mo ako siguro ng 5 million. Tapos, may property na. O meron ng unless kung binili ba yung property, siguro property na nila yun, matagal na. Hindi nakasama dun yung pagbili. Paggawa lang. Parang ang pagkakarinig ko nga doon sa 110 million na yun, lang renovation lang Kasama parking. Nakita ko ang ganda ng parking. Kaso baha. Mamaya ho, papakita ko sa inyo. Ang ganda ng parking, mga bossing. Kaso baha. Ano ba yan? Heated ba yung floors dyan? Ano bang setup niyan? Di ba?
kailangan natin matanong. So may conflict of interest unless and until maklear ka dyan. Oo. Tsaka ho, kapag ka ikaw walang tinatago, wala kang hindi sasamahin loob mo na kasama, o sige, kung gusto nyo, unahin nyo na ako para tuloy-tuloy tayo doon sa mga malalaking mga proyekto. O ito, gawa din ng Diskaya ito. Ilalatag mo na yan, di ba? Pero yung ganon, sasabihin mo, biglang nagtampo. Sabi, biglang nagtampo. Oh, wag na lang. Resign na lang ako. Ayoko na. Sinasali niyo ako sa investigasyon. Hindi pwedeng ganun. Kailangan kasali ka din. No? Dahil meron kang proyekto na gawa din ng mga Diskaya. At ito nga, sabi ng mamamayang Pilipino, mukhang masyadong mahal sa 110 million yung tennis court na yon. Doon lang pwede siya maipasok. And besides, meron siya mga ombudsman cases din eh. Oh. Ngayon, curious yung iba. Mark, patingin nga no tennis court na binabanggit. O sige, pakita ko na sa inyo yung tennis court. Yan itong September 4. Sandali, ito. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, maganda yung parking lot. Kaso baha daw. Oh. St. Gerard Construction na pag-aari ng mag-asawang Diskaya ang Diyan pa lang po, St. Gerard Construction, pag-aari ng mga Diskaya. So ngayon sila yung pinaka-main focus nitong investigasyon, lahat ng investigasyon, Senate, Congress at ito pong ICI, mga bossing. Naturalesa lang mga kababayan, na yung mga proyekto niyan ang mapopokusan at titignan at malalaman, iisa-isahin ho yan. Di ba? Hindi lang sa Bulacan, hindi lang sa Metro Manila, lahat po ng naging proyekto nila kasi mainit sa kanila yung mata eh. At ito na nga po, umabot na po sa tennis court ng Baguio, mga bossing, na sinasabi ng mamamayang Pilipino, parang hindi naman 110 million yan. Oh. gumawa sa Baguio Tennis Court sa Burnham Park. Yun, mga Diskaya ang gumawa dito sa Baguio Tennis Court. Lakihan nga natin. Oh. Ganda. Ganda pintura ng flooring. So, ang pagkakaiba naman, asa na tayo? BMR, late ako. Nandito ka pa din, Virgie Badiola. Sa tennis court versus pagpapagawa ng bahay, siguro kapag yung tennis court na ganyan, flat lang naman yun. Fences, tapos yung mga gilid, mga walling, tapos siguro may palikuran. No, alam nyo pa ho ba? Yung salitang palikuran. Oh, CR yun. Kung di ako nagkakamali, kung matalas pa yung pananagalog ko, may CR, di ba? Versus doon sa pagpapagawa ng bahay na same size, mas magastos yung pagpapagawa ng bahay. Kasi ito, kunyari, ito ay galing sa, kumbaga, wrap pa lang, yung talagang wala pang nailalagay. Poplaringan lang yan. Tapos gilid, tapos fence, tapos tatayuan.